Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong rune. Mamaya ay alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship nyo, at saka kung ano yung feelings niya. 3 bato ang kailangan kong kunin para sa reading na ito. Itong swelo mo na yung unahin natin. Positive itong bato na ito na ang ibig sabihin kung naghihintay ka ng bagong simula, darating ito. Kung gusto mo magkaroon ng baby, magkakaroon ka, healing, makakamit mo yung minamanifest mo, may success at happiness. Kahit na may mga Virgo na hindi pa ito yung nangyayari sa iyo, kasi itong next na bato na Raido in reverse, magkakaroon ng delay sa situation mo at saka kailangan ng pasensya sa mga taong nasa paligid mo. Kasi sila yung magiging dahilan para magkaroon lalo ng delay sa situation mo. Pero pinapaunawa ng bato na ito na intindihin mo din yung kapwa mo kahit na nagkakaroon sila ng pagkakamali sa iyo. Kasi tulad mo, hindi rin sila perfect. Huwag mo agad husgahan yung kapwa mo. Tingnan mo maigi yung situation sa karir man ito, sa negosyo mo, or sa family mo, or sa person mo. Itong Manas naman ay pinag-iingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At saka meron din kasing ilan na ang trabaho mo ay nasa malayo. Mahirap magtiwala sa iba na lalo na't hindi mo kalahi. Huwag mong hayaan na ikaw lang mag-isa yung gumagawa. Kailangan merong teamwork at saka mas pairalin mo yung kaisipan mo. Kahit na meron ka ng skills, ay maging open ka pa rin sa mga bagong pwede mong matutunan. Naka-2 bato ka na mag-ingat sa judgment mo sa kapwa mo or person para makaiwas ka sa pagkakamali. Kung merong mang puna sa iyo or dapat mong pakinggan, isa ito sa magiging solusyon sa situation or problem. Mararamdaman mo naman kung concern sa iyo yung person or niloloko ka. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading, ano man yung edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka ito yung start ng 1-week reading mo. Unahin muna natin yung situation mo. Pero posible pa rin na ipakita kung ano yung situation ng person mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. The Chariot, Ace of Pentacles, the Devil. Itong mga cards mo pinapakita na maganda yung karir mo o kaya negosyo. Kumbaga, merong tuloy-tuloy na kita. Ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka at pinaghahandaan mo na yung buhay mo kapag nagstay ka na sa bansa natin. Binibigyan ka ng babala ng mga cards na yung kita mo, wag lahat ibubuhos mo dun sa family mo or sa person mo. Kasi buo yung tiwala mo pero mababaliwala yung mga pinaghirapan mo. Akala mo may napupuntahan. Pwedeng family member ito, person mo, or meron kang ibang pinagkakatiwalaan na hindi ka pamilya.
pinag-iingat ka ng mga cards. At saka nabanggit ko na kanina sa career o negosyo, meron kang pinaghahandaan, pinag-iipunan, or meron kang matatanggap kung magre-retire ka na sa trabaho mo. Ang ilan sa inyo posibleng palitan mo yung trabaho mo, yung magkaroon ka na lang ng negosyo. Mag-ingat din sa mga nakikita sa online. Ang ilan sa inyo nakahanap ka nga ng trabaho na maganda yung kita pero hindi ka masaya sa napili mong trabaho. May posibilidad na hindi ka magtagal. Ang ilang single, hindi mo pa karelasyon yung person pero ang koneksyon nyo ay LDR. Ang iba naman kung naghahanap ka ng karelasyon at hindi mo makita kasi nasa ibang lugar siya or ibang bansa. Ibahin mo din yung pamamaraan mo ng paghahanap. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng cards ay umiwas sa temptation. Lalo na't ang ilan na nasa relationship, LDR ang connection niya ng person mo. Kaya kailangan mong isipin kung ano talagang ipinunta mo sa ibang lugar or ibang bansa. Alalahanin mo yung priorities mo. Makipagkaibigan ka sa mga taong may mga plano sa buhay. At saka alamin mo din kung saan napupunta yung kita mo kahit na ibinibigay mo to sa person mo. Ito naman yung cards ng person mo. The Death, Six of Swords, Two of Cups. Sa cards ng person mo, nakadalawang cards na siya na pwedeng iwan yung situation, tumakas siya, or ibang tao yung sasamahan niya. Posible rin na magbakasyon itong person mo, pumunta sa malayong lugar. Ang feeling kasi ng person na ito, siya yung biktima sa situation, kaya naghahanap siya ng taong makakaunawa sa kanya. At saka, meron din gumugulo sa isip niya or meron siyang kinakatakutan. Pagdating sa financial, merong swerte na dumarating. Kumbaga, sa iba't ibang pamamaraan. Pwedeng pamana o kaya nag-grow yung ininvest. At saka, merong patuloy na negosyo or career. Pero hindi lang yung financial ang nagpapasaya sa iyo. Gusto mo rin subukan yung ibang trabaho. Kaya ang ilan, naka 3 cards ka na pupunta ka sa ibang lugar or ibang bansa. Para mas magkaroon ng magandang kita. At saka nagtutulungan ang ilan sa inyo sa financial kaya lumalago ito. Posibleng magkapareho kayo ng trabaho o kaya nagtutulong kayo sa negosyo. Para sa ilang single, meron ka ng bagong sisimulan. Pero ang gusto mo muna ay yung makapag-isa ka. Pero hindi ito yung mangyayari kasi habang nagpapahinga ka o nasa malayong lugar, meron kang makikilala na magpapatibok muli ng puso mo. Kahit hindi mo intensyon. Ang ilan sa relationship, kaya tinatapos mo na yung relasyon mo sa person mo kahit sa salita lang or dumistansya ka. Kasi hindi lang siya sa physical mapanakit, kundi sa verbal din. Masyado kang nasasaktan. Kaya lang, may mga nasa relationship na mahal mo itong person na ito kaya hindi ka muna makakabitaw kahit gustuhin mo man. Kumbaga, aalis ka pero babalik ka din. Pero darating din yung panahon na magiging ready ka sa situation. Ito yung cards para sa relationship. Four of Pentacles, the Hermit, Three of Cups.
Sinasabi sa mga cards na ito na nagiging matipid ka sa mga ibinabahagi mong impormasyon patungkol sa iyo. At saka gusto mo talaga na mapag-isa. Yung bang malaman mo kung ano bang dapat mong gawin sa situation na ikaw mismo yung magdedesisyon. Pero matagal mo na tong pinag-iisipan kung uunahin mo ba yung sarili mo o yung mga anak mo or bubuin pa rin ang relasyon or koneksyon. May mga kaibigan ka at family member na handang tumulong sa iyo. Hindi mo man sabihin, nararamdaman ng mga taong close sa iyo yung pagbabago sa iyo kahit na pinapakita mong masaya ka. Alam nila kung saang sitwasyon ka masaya at hindi. Ang ilan sa inyo sa relasyon, kung feeling mo hindi ka swerte sa napili mong nakarelasyon, swerte ka pa rin naman, may blessings pa rin sa paligid mo, ang family mo at friends. Ang weakness mo ay yung pagpili sa taong magugustuhan mo kasi ibinibigay mo yung lahat ng tiwala mo. Single ka man or nasa relationship. Ngayon naman guys, babanggitin ko naman yung patungkol sa mga single. Para sa ilang single, inuulit lang ulit na kahit na gusto mong magpahinga or gusto mong maging single lang muna, meron kang makikilala na potential person. Yung kaibigan mo, may mga iba siyang kaibigan na dun mo makikilala yung potential person. Ma-attract sa'yo yung person sa physical, pwedeng sa forma mo or sa mukha mo, yung maamo mong mukha. O mga mata. Meron kang aura na magpapahatak sa kanya para tingnan ka. Okay lang kung hindi ka ready makipagrelasyon, pero maging open ka sa pakikipagkaibigan para dumami yung mga kakilala mo, hindi lang sa lugar na kung saan ka nakatira. Para maibalik mo yung confidence mo sa sarili at saka maging happy yung buhay mo. At may ilang Virgo na kahit na may mga ibang person na hindi mo makasundo, pero marami ka pa rin nagiging kaibigan na nagiging close sa iyo. Alamin naman natin ang feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong person mo maraming kinakatakutan na siya yung unang maabandona sa relasyon. Kasi yung person mo, meron siyang experience sa nakaraan na sobra siyang nasaktan. Meron siyang kahinaan na hindi niya napapansin sa sarili niya. At ipinapakita sa mga cards na i-let go ang takot at patuloy na magmahal. Ito yung hindi napapansin ng person mo na nasusuklian yung pagmamahal na ibinibigay niya. May mga nagsasakripisyo para sa kanya pero hindi niya to makita. Itong person mo, meron siya mga personal issues na hindi niya matakasan. Imbis na magsalita yung person mo, mas matuto siyang makinig sa mga taong nasa paligid niya na concerned din sa kanya. At saka kaya meron siyang hindi magandang behavior kasi meron siyang trauma sa nakaraan na hirap siyang takasan. Pero nung nagkaroon kayo ng family or nakilala ka niya, nagbago yung buhay niya. Kumbaga nakapagpahinga din siya sa mga trauma na nasa isip niya. Ito yung maganda para sa person mo na mas pairalin yung puso kaysa sa isip.
Kasi hindi niya talaga kayang i-handle ang sarili niyang emosyon at saka kaisipan. Mahihirapan ka rin na maunawaan yung person mo, mauuwi sa pagtatalo yung mga mali niyang gawain. At saka marami ding maling akala itong person na ito. Iniisip niya na siya yung biktima sa situation, nawawalan siya ng pag-asa. Merong mental health issue itong person mo kasi pare-pareho yung mga cards patungkol sa emosyon niya na hindi niya makayang makontrol. Hindi na rin alam ng person na ito kung ano yung gusto niya talaga at saka ano yung totoo sa situation niya. Kakailanganin nyo ng person mo ng counseling para matulungan siya. Kasi nababaliktad yung tama sa mali. Maling kaisipan or gawain. Ito na yung patungkol sa health na ang ilan sa inyo sa kalusugan meron kang psychological issues. Patungkol yan sa behavior mo, sa kaisipan at saka nararamdaman. Kung ito yung health issue mo or health issue ng person mo, kailangan ng pag-iingat. Pero syempre, ano man yung health problem mo, nakasuporta pa rin ang loved ones, ang person or family. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Sagittarius, Scorpio, Aries, Libra, Capricorn, Gemini. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P, J, V, R, F.